So 12:30, pumasok yung mga grupo. And this what happened inside. Sa 27 minutes na nawawala dahil pinatigil ang BWC, nakita natin kung sino. Ayan, si Magsalos. Ayan, si Corpus. Ayan, si Democrito. Ayan, si Gibara. Ayan, si Kihana. Ayan, si Pat Acosta. Andyan si Pio Ginto. Sa loob kayo lahat na supposedly dapat binabasahan niyo muna. Ang ginawa niyo, nagpaikot-ikot na kayo sa lahat. Mr. Chairman, baka naghahanap ng budget. Naghahanap sila yung pera. Yung pera kagad yung target dito eh. The way they operated, hindi sila naghahanap ng mga armas, kundi yung bag, yung pera. That's what it is. Plain and simple, Mr. Chairman. I must agree, Congressman Tulfo. And as a matter of fact, dito natin patutunayan that ang sinasabi nila ngayon, sinesecure nila ang perimeter. And that's the reason why si Major Magsalos, ang sinasabi nila, nandito na sila sa loob, samantalang ang kanilang trabaho ay mag-secure lang ng perimeter. But they roam around. They roam around sa lahat. Pasok sa kwarto, pasok sa CR. And as a matter of fact, this is the best direction that I ever seen in my entire life. Being a former movie actor, ito na ang pinaka-worst na direction na nakakita ko. Even the blocking, even the directing, hindi kayo papasa. Nag-ano ka dito eh. Di ba, Ara? Nag-Back to the Future ka. Nag-Michael J. Fox ka. Pagkatapos niyong pumasok sa loob, lumabas ka. Ito, binuksan niyo na yung BWC. Dito, binasahan mo na sila nung 12:59. 12:59, naayos nyo na sa lahat, lumabas ka at binasahan mo nila ng kanilang search warrant. After na maayos nyo na sa loob. Hindi kayo papasa sa amin eh. Kita mo, ang blocking mo nandun ka sa loob. Habang pinoproteksyon mo yung kwarto. Habang nagbabasa ng karapatan. Now, sinabi ninyo, paano mga? Lucky enough that these people, with the guidance of General Latates, nahawakan nila ang CCTV. Otherwise, makakalusot kayo. Pero this time, hindi kayo makakalusot. Lahat kayo nagsinungaling. Lahat kayo artista, lahat kayo direktor. Inayos nyo ang loob ng 27 minutes and then you went out, Gibara, lumabas ka upang gawing tama. Binuksan nyo na uli ang BWC. At sa the BWC, okay, nalilabas nyo, yan na ang ginampanan ninyo. Maayos na lahat. Bad production. Bad direction. Lieutenant Colonel Guevara, inamin mo,
doon sa inyong pre-investigation meeting with General Nartates that you have gotten 31 million plus 4.6 billion. Nasa video yan. Nandito sa video. Pwede namin pakita. At sinabi mo na meron kang binigyan ng 500,000. Sino ang binigyan mo ng 500,000? I cannot recall, Mr. Chair. Alam mo, Gibara, this is your chance to retrieve yourself. Yes, Mr. Chair. This is your chance to be honest with yourself, with your family. Yes, Mr. Chair. Aminin mo na sa sarili mo dahil lalo kayong malulubog. Sino binigyan mo ng 500,000 in accordance with your pre-investigation meeting with General Nartates? If I may recall, Mr. Chair, I mentioned in that conversation with the good regional director is, if I may recall, I mentioned there Major Magsalos, Mr. Chair. So binigyan mo si Magsalos ng 500,000. Bakit mo siya binigyan ng 500,000? I cannot recall, Mr. Chair, na dun sa video, Mr. Chair. Hindi, bakit mo siya binigyan? Kayo nag-operate eh. Alam mo, binigyan mo siya ng 500,000 eh. Ikaw ba nagbigay o si Kihana? Wala pa akong binigay, Mr. Chair. But, Sino nagbigay ng 500,000? Ikaw nagsabi na bigyan ng 500,000 si Magsalos. Magsalos, tumanggap ka lang ng 500,000? Good afternoon, Mr. Chair. I did not receive any money, Mr. Chair. Sa sinabi mo, Gibara, huwag na kayo mag-consult sa lawyer ninyo. Buko na kayo eh. Ang sinabi mo nagbigay ng 500,000 ay si Major Kihana. Major Kihana, yung sinabi mo ba dito, totoo o hindi? Gibara? Mr. Chair, during the time, I assume that it was only a private conversation with the regional director. But when I arrived, Mr. Chair, I wasn't aware that I was being recorded in a video without the. Alam mo, Gibara, nakita na natin yung nangyari Yes, Mr. ng Chair. 7 minutes eh. Yes, Alam Mr. nyo na mali ang ginawa ninyo eh. Alam nyo na kinalikot nyo na lahat to eh. Di ba? Makikita ko yung pera ngayon, yung video, na kung saan itinago pa ninyo. Makikita dyan, andyan lahat. Yes, Mr. Chair. Ato si Kihana. Kihana, ikaw ba nagbigay kay Magsalos ng 500,000? Yes or no? No, no, Mr. Chair. Hindi ikaw nagbigay ng 500,000? Wala po akong binibigay. Wala kang binibigay? Opo. Nakita mo pera sa kwarto? Yung mga pera, nakita mo? Yes or no? Sa pagkakaalam ko po, may mga nakita po akong pera. May nakita ka mga pera doon? Opo, Your Honor. Di ba? Magkano? Hindi ko po alam, Your Honor. Hindi ko po masabi. Hindi nyo alam eh. Sa operation, di ba? Meron kayo sinubmit na report? Your Honor, nalaman lang na Sa spot report, nabilang lang po magkano yung nilagay pera. nyo? Sa spot report, magkano nilagay nyo? Sa spot report, Kihana, ikaw ang head dyan, kayong dalawa ni Gibara. Magkano nilagay nyo sa spot report? Sa unang spot report, Your Honor, sa pagkakatanda ko po, 4.6 million, Your Honor. 4.6. 4.6 ang nilagay ninyo. Yun ang pinakita nyo. At inuwi nyo yung 31 million. Is that correct? No, Your Honor. Nag-inventory rin po kami sa opisina, Your Honor. Yung po, Yun, 27 million. nag-inventory kayo after na inuwi nyo yung pera. Di ba? Your Honor, wala po kaming inuwing pera. Dinala po namin sa opisina yung pera, Your Honor, para inventaryohin. Okay, tanungin natin si Lebunan, si Patrolman Lebunan saka si Garcia. Garcia. Kayo yung mga nakakita nung ng luggage na nilalabas yung pera eh. Can you kindly tell us in this committee what happened to that money that was inside the 2 luggages? As a matter of fact, the 2 luggages is here. Asan yung luggages? Na sinasabi mo, Demokrito, na inuwi mo na sa bahay, pero narito yung luggages na nanggaling sa DPSU. DSOU. Ayan, andito ang luggage, Pakita natin. Ayan ang luggage, Alin na sa'yo dito, Demokrito? Alin yung inuwi mo dyan? Alin inuwi mo, Demokrito? Yung buong kulay peach po yung dala ko nung sa hotel. Bakit ka sa kanila? Kung inuwi mo sa bahay mo? Sa hotel po, dinala ko. Hindi, kanina sinabi mo na nasa DSOU na inuwi mo eh.
Hindi ko lang po Nilagay mo ma-recall, sa Your kotse Honor. mo, sinabi mo, di ba? Nalagay ko lang po sa kotse ko. Yun Nilagay lang mo po, sa Your Honor. kotse mo, Pero hindi gusto ko ma-recall kung pinitbit ko Ba't siya. nasa kanila ngayon? pauwi. Hindi ko lang po ma-recall kung nabitbit ko po siya, Your Honor, pa uwi. Mr. Chair. Sige, tanungin natin si ano. Congressman ako, please. In the last hearing, Mr. Chair, I move that we invite the two deponents of the police force when they applied for a search warrant. Now, may I know if they are present today, Mr. Chair? May I know if they are present? We have invited the two deponents, Michael Nebosha and Rainier Makapat. Before you proceed, the chair would like to acknowledge the presence of Congressman Salvador Plato of the 6th District of Bulacan, Region 3. Anybody can answer from the PNP? Sinong responsible para sa two deponents? Mr. Chair, the two invited deponents in the person of Mr. Novesio and Mr. Makadat, the Northern Police District and the Quezon City Police District exerted all effort to locate these two persons at the given address, but unfortunately, as the certificate by the barangay given, they were not already present in the area, sir, or they are not residents of that place, Warrant ni Speaker. Your Honor. Mr. Chair, sa tingin ko, hindi na po lalabas yung dalawang yun kasi maaaring pinagtago na ng mga may asset doon sa dalawa because itong dalawang ito, driver at saka bodyguard ng police na subject of the search warrant. So, kagaya na sabi ko last time, ito siguro ang nagsabi na yung Chinese na subject of the search warrant nag-withdraw ng in, I think, 4 or 5 days, 64 million sa Okada. So, Mr. Chair, may I move that we cite in contempt itong dalawang ito for failing to attend the hearing of this committee? There's a motion So to move. there's a motion to cite in contempt the two personalities, si Michael Nebosha and Rainier. Ano yung apelyido ni Rainier? Makadat. Rainier Makadat E. Espinas and Michael Novesio E. Ramirez. Is there a second motion? Duly seconded. Any objection? Hearing none, the said motion is now approved. Next. May I also move, Mr. Chair, that in the previous case of then Senator De Lima and Ronnie Bayan, may I request that we request the Speaker to issue a warrant of arrest for these two? Okay, so there's a motion to issue a warrant arrest for these two personalities, namely Michael Nebosha and Rainier Makadat. Any second the motion? Second the The motion. second the motion. Any objection? Hearing none, the said motion is now approved. Next. Thank you, Mr. Chair. I will defer to the Honorable Tulfo for his interpellation. Thank you. I will Before you comment proceed, after. Before you proceed, Congressman Tulfo, no? Kasi may pending question ako lang kay Garcia. Kay Garcia kasi he is the one who saw the money inside the luggage, the two luggages that are here. Major Garcia, can you kindly confirm na totoo ba yan na yung luggage na yan that was left in the DSOU, andyan ang pera na nilipat sa karton? Yes, Your Honor. If I may, Your Honor, just a brief and concise narrative of the 27 million in question, Your Honor. May I proceed, Your Honor? Your Honor, noong September 17, 2023, at around past 2 p.m., dumating po yung aming dalawang officer, Your Honor, in the person of Lieutenant Colonel Guevara and Major Quijana. At ang sabi nila sa amin, Your Honor, sinabihan ako at ang aking tatlong investigador, si PMSG De Leon, PSSG Ruiz at saka si Patrolman Adena, na gumawa daw po kami, Your Honor, ng special report. Dahil ang sabi nila, Your Honor, magde-declare daw sila ng additional na evidence na cash, Your Honor.
Nag-usap-usap kami, Your Honor, ng aking tatlong investigador, Your Honor. Hindi po kami pumayag, Your Honor, kasama po yung searcher namin na si Patrolman Maambong. Dahil una sa lahat, Your Honor, yung search na nangyari po sa Sulemare tapos na. Pangawala po, Your Honor, yung searcher po namin ayaw niyang tayuan yung pinapagawa nila sa amin. Kaya po, nagsalita si Major Quijana, ang sabi niya sa amin, kung ayaw niyong tayuan yan, yung bata ko na lang ang tatayo dyan. Doon na po pumasok, Your Honor, yung pinapalabas nila na statement na yun daw karton na naglalaman ng pera ay tinuro ng Chinese sa kanila. Yun ho, Your Honor, ang inimbento nilang drama. So, pagkatapos ng Your Honor, pagdating ng alas 10 na ng gabi, dumating po sila, Your Honor, dala-dala po nila yung dalawang traveling bag, Your Honor, na yung dalawang luggage, Your Honor, na iniwan nila later on sa DSOU. Pumasok po sila sa kwarto ng aming Chief DSOU, Your Honor. Tapos, pagkatapos nila doon, Your Honor, binuksan po nila yung luggage. Tapos po, Your Honor, para maipalabas nila na yung pera galing nga sa box, from sa luggage, Your Honor, transfer nila sa karton, Your Honor. Doon na po nautusan, Your Honor, si Corporal Lebuna na bumili ng packaging tape para magamit nila doon, Your Honor, sa pag-wrap ng pera. So, Your Honor, nung matapos yung ginawa nila, Your Honor, dumating po yung media representative na pinatawag nila, Your Honor. Nagsimula po ang inventory ng pera at hindi naman po nagsisinungaling yung ginamit na alternative recording device. Nagsimula po ang inventory ng pera ng 12:54 a.m. ng September 18, 2023, Your Honor. 2 days after the operation. So kinabukasan, Your Honor, doon na kami nag-inquest. Doon na po lumabas yung first progress report na ginawa mismo ng ating Chief, Your Honor. Antedated siya ng September 16, 2023, pero ipinareceive sa aming SPD talk ng September 18 ng 1:17 p.m. na nga po, Your Honor. Yun po ang kwento ng 27 million, Your Honor, in question. So in other words, talagang nagkaroon ng attempt to change the narrative of all the that happened, no? And fortunately, merong BWC na cut ng 27 minutes at yung nakuha sa CCTV that was submitted to us, that answer the missing link. That in their best judgment, curing by having another scenario will cure the problem. But unfortunately, it was a bad decision that deemed to failed. Before you proceed, Congressman Tulfo, I just wanted to share ito yung CCTV that was submitted to us para at least makita natin kung ano yung nakita doon sa loob ng kwarto. Ito yung nasa loob ng kwarto na kung saan, ito yung pinagtatalo ng CR na kung saan sinasabi based on the report that was submitted to us that we were able to read, ay hindi pinapapasukan yung CR na yon because of all this money that was seen inside. Ito yung moment na pumasok na sila sa loob and at the same time, pumasok na sila dito, lahat ng operatiba dito sa kwartong to, sa pamumuno ni Major Quijana and Magsano and Colonel Guevara. In accordance to what I read sa report, these are all money and those in the black are also black, are also money. Colonel Magsalos, ikaw ay isang perimeter pero nandiyan ka na sa loob.
ito, hindi ko alam kung sino to isang to, but I think they have recanted as well, no? Sila nagsabi na ito ang mga nakita sa loob. Sabi mo kanina, Kihana, hindi mo nakita yung pera, hindi mo nakita. Ikaw pa nagtakip ng pera. Anyway, in other words, we have seen the other side of the 27 minutes. And with that, this chair would like to recognize Congressman Erwin Tulfo. Mr. Chair, thank you very much. Some of our congressmen here are going to attend other meetings, and then so may I suggest, Mr. Chair, that all these officers here present who had been lying to their teeth, may investigador na lumabas ng investigasyon ng PNP. Tapos napapailing nila itong dalawa nating mga kasamahan na mga dating senior police officers and they're very veteran police officers. I would suggest, Mr. Chair, habang nagsisinungaling itong mga ito dahil hindi pa naman po sila ayaw nilang umamin sa panluloko, panghuhut-hut, whatever you want to call it, may I suggest that we cite them in contempt, Mr. Chair. After all, Mr. Chair, yung kwarto natin sa baba, marami ng alikabok at walang nakatira. So kailangan na nung detention center natin ng tao para naman malinis ng konti. So I would suggest we cite these police officers in contempt today. Okay, before we take action on the motion of Congressman Erwin Tulfo, the chair would like to acknowledge the presence of Congressman Paduano. And before we take cognizance on your motion, a minute of suspension. Pare. Hearing resume. So in relation to the motion of the Congressman of CIS party list, there is a motion to cite in contempt the following personalities. So with that, the chair would like to recognize Congressman Bonifacio S. Bosita. El Bosita. Yes, thank you, Mr. Chair.
In relation to the motion. Yes, Mr. Chair, in relation to the motion of Deputy Speaker. Majority. Deputy Speaker, Majority. Honorable Erwin Tulfo to cite for contempt for the following PNP personnel na nakita po natin na parang pinaglalaruan lamang po tayo. At base po doon sa reports, mga nakikita nating mga ebidensya, testimonies, talagang dapat po na suportahan natin yung motion for citing contempt of Honorable Erwin Tulfo for the following personnel. Police Major Magsalos, Police Lieutenant Colonel Guevara, Police Major Joson Quijana, Staff Sergeant Democrito, Sergeant Danilo Dester, and Sergeant Rio Quinto. Mr. Chair. Before we proceed, the chair would like to recognize Congressman Eddie Bong Plaza, our Vice Chairman. There's a motion to cite into contempt the following PNP personnel and there's a second motion that seconded by Congressman Acop. But before we act, Congressman Paduano would like to say something. Go ahead. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Mr. Chairman. Anyway, this is the first time that I joined this hearing. And well, in fact, tinapos ko lang yung hearing ko sa kabila sa public accounts investigation din yun. But, Mr. Chairman, I have nothing against for citing in contempt all those involved. Kasi malinaw daw doon sa video, no, na pinakita ng chairman. But anyway, question of responsibility, yung direct na officer, senior officer nila is Colonel Cabradilla. Tama po ba? Colonel Cabradilla ba? Guevara. No. Guevara. Si Guevara sa operation. Pero ito si Cabradilla, siya yung head of office. I think Colonel Cabradilla is a officer of the DSOU as controller. Controller ba siya? Are you present today? Yes, si Cabradilla. Ano po yung position mo doon sa DSOU? Good afternoon, Mr. Chair. I was the former chief of the Southern Police District's Controllership Division, Your Honor. So nung nangyari itong operation, anong position mo noon? I was the district chief of the controller, Your Are Honor. you aware of this operation or not? For the information na po, Congressman Busita, Congressman Arrogancia, the role of Paduano pala. The participation of Colonel Cabradilla he was the one who made the second progress report. Okay. Siya ang gumawa ng progress report that was kung saan the 27 million pesos was included already. So I think yun ang isa sa mga participation na you can explore. Anyway, I will not go deeper into that, Mr. Chairman, and a certain General Roderick Mariano. But ako, Mr. Chairman, just a manifestation, though they were not cited in contempt because it's only the 7 out of the 9. Wala akong problema doon, but of course, I just want to caution General Roderick Mariano. Is he present today? General, and of course, si Colonel Cabradilla. Ano lang po, you're not cited in contempt, but please, because the basis for the motion being made by the good Congressman Tulfo is all about lying. And the contempt for you is, in yung violation is refusal to answer relevant inquiry in this committee. And don't you know that is the detention for that? And it depends on the motion of Congressman Tulfo
and the approval of course the chairman of the committee kung gaano katagal. Kasi ang letter F and E lang yung may 10 days. Ito, depende yan mamaya sa committee. Just to inform everyone. Kaya doon yung sinight na in contempt, if you want for the reconsideration that your name will be dropped in this motion for contempt, eh baka makukulong kayo dito 1 buwan or more. Kasi yung violation yung letter C of the rules of the House. Refusal to answer relevant questions in this committee. And I will just like again to manifest doon kay General Roderick Mariano and Colonel Cabradilla, please answer the query of all the members of this committee directly with all honesty because you are under oath. Or else, wala kami magawa. We might cite you also in contempt. That's all, Mr. Chairman. Thank you. May I be recognized, Mr. Chair? Colonel Cabradilla, sige, go ahead. Yes, sir. I would like to make a manifestation, Your Honor, Mr. Chair, just to correct the information earlier that you have said. It was correct that I am the chief of the Controllership Division of the Southern Police District during that time, but the report on which I was included in this inquiry was the making of I helped the investigator in making the second progress report, Mr. Chair, and not the first progress. Okay, in that case, Congressman Paduano, we will be discussing the issue of Colonel Cabradilla in a while. So before we discuss that, the chair would like to proceed with the motion of Congressman Tulfo with some amendment by Congressman Bosita. But in relation to the penalty that we will be subscribing to this violation, we need also a motion on this. Siguro ano na lang, ipag-isa na lang po natin yung motion, no? So what will be the penalty for this violation? So under section C, 30 days detention on this premises. It's up to the chairman of the committee kung ilang days. Walang ano yun, pwede ngang until, but dapat definite yung period until the committee report will be approved in the plenary. Pwede rin yan, pwede rin 30 days, pwede 15 days. It's up, it depends on the decision of this committee. Kasi hindi siya na-fall sa E and F, which is only 10 days. Maximum 10 days. So it's up to the committee if 1 month ba, 2 months ba. Yes, and I believe that this is a collective body that we have to discuss. So it will not be just the chairman who will decide on the length of the period of the penalty, but rather on the wise motion of each and every member of this committee. So any suggestion, Congressman Flores? Mr. Chair, other than the period of detention, Mr. Chair, it is also up to the committee as the place of detention, Mr. Chair. And for me, I recommend that we place them in the Quezon City Jail, Mr. Chair. Mr. Chair, if I may. So there is a supplemental motion, but is it a motion or a recommendation? It's a recommendation, So- Mr. Chair, because this motion has already been approved to cite them in contempt. No, not, And, not yet. oh, So, not yet? there is a motion by Congressman Tulfo, and we haven't acted on the motion Oh, yet, okay. considering that there was a amendment to the motion that was done by Congressman Bosita, and considering also that we have not tackled yet the penalty, so we will be asking the members to Yes, sir. to have the final penalty that will be meted out for these PNP personnel. Very well, Mr. Chair. So there is a recommendation of those who have been who will be cited in contempt by this hearing will be brought into Quezon City Jail. But with that, I would like to have a Mr. Chair, Congressman If I Busita, may. and then afterwards a 1-minute suspension. Go ahead, Congressman Busita. Mr. Chair, considering na sila po ay police personnel, if I may, kung pwede po ay wag na lamang sa City Jail at dito na lamang po sa Kongreso. Siguro ang gawin natin muna, since the recommendation of Congressman Gonzales have not been acted yet, since it is just a recommendation, we will be having a penalty of 10 to 15 days, and then subject
what action that will be taken by this body in the next hearing. So, Anyway, Mr. Chairman. sige, go ahead. Anyway, Mr. Chairman, this is an ongoing, no? Siguro marathon. Depende sa chairman yan, marathon ba to? Basta this is not the first, second, and the last hearing. Now, ako, I talked to the moment kay Congressman Tulfo. Ako okay din ako na 15 days. But of course, every hearing, within that 15 days, papatawag kayo. Pag ayaw nyo pa rin mag-cooperate, ayaw sumagot, it all depends on the members of this committee and the chair kung i-extend yung nyo, contempt order sa inyo, detention order nyo. So, ako, Mr. Chairman, I have consulted with Congressman Tulfo. I move to detain them for 15 days in the premises of the House. Okay. So, all right. Thank you, Mr. Chairman. So, there is a motion by this is the parliamentary status of the motion of Congressman Tulfo with regards to the violation that was committed by the PNP personnel to cite them in contempt. And there was a previous amendment by Congressman Bosita enumerating the following PNP personnel. And then there is another amendments on the motion that will be the penalty that will be meted out for these PNP personnel will be a period of 15 days and in the premises of this House of Representatives, considering the recommendation of Congressman Flores that they be committed on the Quezon City Jail until such time that they have meted out the truthfulness of what transpired based on the CCTV and the BWC. With the pronouncements of the chair, I will withdraw my recommendations, Mr. Chair, and based with the consultations with the members. But just as a reminder also to those who have been cited in contempt, that it is at the option of the committee where they can be detained. And maybe there may be security concerns for them to be detained in Quezon City Jail. But for me, the least comfort, maybe it will jog their memory, Mr. Chair, and be more truthful in the next hearings, Mr. Chair. And I really agree with that. And with that, with sadness in our hearts, alam naman natin hindi natin gusto to. But lying in front of all of us is something that parang you hit us right in front of our face. Na alam naman natin na nangyari. That you have done something on the 27-minute period that was lacking. Masakit, but we will do our job. This is our work, and we will do the best out of it. So with the motion of Congressman Erwin Tulfo, any second the motion on the said motion? There's a second motion. Any objection? Hearing none, the motion is now approved. So the Sergeant of Arms is being directed to bring all these personnel after the hearing. Okay.